Hindi sila umuo at mukhang ayaw nila na nandito ako. Bagyang lumapit pa ako. Uy, ang dami palang makakain dito. Kaya pala ayaw niyo ako isali dito. Ani ko. Sofia, pumasok ka na nga sa loob. Maring utos ni Gary. Kala mo naman tunay ko talaga siyang boyfriend eh. Ayoko nga. Gusto ko magstay dito sa labas. Saka ang dami makakain dito oh. Turo ko. Nagsalubong ang mga kilay nito. Huwag mo ubusin ang pasensya ko, Sofia. Kung pagkain na ang gusto mo, kunin mo na lahat at ipasok mo na rin sa loob. Utos pa nito. Napangiwi ako sabay cross arm. Bakit ba ayaw mo ako dito? Mga kaibigan ko naman kayong dalawa. Saka ko ito tinapunan ng masamang tingin. Kaibigan? Sabay kunot ng noon nito. Naguguluhan naman yung isa sa amin at palipat-lipat pa ng tingin nito sa aming dalawa ni Gary. Teka nga muna. Naguguluhan ako sa inyong dalawa ha, Sofia? Tila nang hihingi ito ng sagot sa akin nang mapatingin ito. Bakit Liam? May sasabihin ka ba? Umamin nga kayong dalawa. May tinatago ba kayong dalawa sa akin? Takang tanong nito. Nagad ko namang hinarangan ang bibig ni Gary. Wala Liam. Mabilis na sagot ko. Magkaibigan lang kami ni attorney. Ani ko at sabay hawak niya sa aking kamay. Marahang pinisil iyon ni Gary ang kamay ko. Matamang nakatingin lang sa akin si Gary at tila galit na ata ito. Pinandilatan ko siya ng mga mata ko. Tumikim si Liam na agad namang binitawan ni Gary ang kamay ko. Huwag niyo na itagong dalawa. May something kayong dalawa na hindi niyo sinasabi sa akin. Halata naman. Nasa boss niya ang pagtatampo. Doc Liam, wala naman talaga kami tinatago ni Attorney Gary. Magkaibigan lang talaga kami. Hindi ba Gary? Na may kasamang pekingiti sa akin labi. Ngumisi ito. Hindi siya sumagot basta ininom na lang niya ang hawak nitong corn beer. Naubos niya ang laman dahil sunod-sunod ang pagtaas-baba ng kanyang lalamunan. Yeah, we're friends. Sagot nito sa kanya inihagas ang empty can beer sa may kanal. Ngumuso ako. Masama ata ang loob niya sa sinabi niya. Ay, paano ba ako magpapaliwanag sa kanilang dalawa? Nga pala Liam. Ano nga pala sadya mo dito? Takang tanong ko ngunit napatingin lang siya kay Gary. Sasabihin ko lang sa'yo Sofia kung tayong dalawa lang mag-uusap. Anito na ikinailing naman ni Gary. Bakit hindi mo nalang sabihin dito? Mapagkakatiwalaan naman ako Liam. Sabat na Gary. Agad din namang inubos na Liam ang kanyang hawak na can beer. Naubos naman niya ito at agad namang nagbukas ito na isa pang can beer at ganoon din si Gary. I don't trust other Gary. Na ikinangisi naman ni Gary. Okay, it's up to you. Pero, totoo akong tao Liam at may isa akong salita. Kapag sinabi ko, gagawin ko. So, kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Pangungulit pa nito. Umiling lang si Liam. Mga halatang lasing na ang mga ito. Nang may biglang tumunog sa cellphone. Kinuha ni Liam ang kanyang cellphone. Halatang pagkunot ng noon nito. Excuse me, I just answered this call. Anito saka ito umalis sa aming harapan. Naiwan kaming dalawa dito ni Gary. Maupo ka. Pag-aya nito sa akin, inalalayan naman niya ako maupo sa sasakyan nito. Nandito kasi kami sa may likurang bahagi ng sasakyan nito. Sino si Liam? Agad niyang tanong. Hindi ko alam kung ano isasagot ko sa kanya. Alangan namang sabihin kung doktor siya ni inay. Siyempre magtataka din siya kung paano kami naging magkaibigan ni Liam. Iniwasan ko talaga ang banggitin sa kanya ang pangalan ni Dale. Kutob ko kasi kilala niya si Dale. Hindi ka makasagot? Singhal nito. May inililihim ka ba? Sasagot na sana ako nang bigla ang pagmamadali ni Liam. I have to go, Sofia. This is an emergency. Anito saka ito tuluyang umalis. Hahabulin ko sana ito para itanong kung bakit ito nagmamadaling ngunit agad na hinawakan ni Gary ang aking kamay. Kinutuban ako ng masama. Hindi ko pa nalalaman sa kanya kung ano ipinunta niya rito. Ngunit paano ko malalaman iyon kung may pumipigil sa akin? Kumusta na kaya si Dale? Siya kaya ang dahilan kaya nandito si Liam? Wala na kasi akong balita kay Dale simula noong umalis ako. Nalungkot ako. Matuto kang makalimot, Sofia. Kung ano man ang nagpapabigat sa'yo. Kahit hindi ko alam kung ano nararamdaman mo. Alam ko nalulungkot ka pero kailangan mo din maging masaya para sa pamilya mo. Na alam mong ikaw lang ang inaasahan nila. Huwag kang mag-alala. Nandito lang kami ni Sheila na handa kang tulungan. Kapag nagawa mo na at naging successful ka na, ay saka mo ayusin at balikan ang nakaraan mo para kumaan naman ang pakaramdam mo. Ayoko sa bandang huli, ay ako sisisihin mo balang araw. Pero yun lang talaga may papayo ko sa'yo. Tipid akong umiti sa kanya.
Salamat, Cory. Hayaan mo. Gagawin ko lahat ng mga itinuro mo. Tipid din itong umiti sa akin nang lingunin niya ako. Kinabukasan, nandito na kami sa Maynila dahil madaling araw pa lang ay lumuwas na kami papunta dito. Parang inaantok pa ako dahil hindi ako gaanong nakatulog kagabi dahil sa pag-aalala ko kay Dale. Kung inaantok ka pa, matulog ka na muna, Sofia. Ani Gary, nakita niya ang malalim na paghikab ko. Oo nga inaantok pa talaga ako. Sagot ko naman. Okay, magpahinga ka na. Magpalakas ka dahil marami tayong gagawin at tiyak na matutuwa ka. Anito, na-excite naman ako sa sinabing niya. Parang kuminang sa kutitap ang mga mata ko. Salamat, Gary, ha? Hindi ko talaga akalain na ang monster noon ay naging anghel na. Ano ko sa kanya na nakangiti. Remember, Sofia, kung ano mga sinabi ko sa iyo para matuto ka. Huwag mo sanang kakalimutan iyon at ito ang numero 1. Sabay tapik niya sa aking dibdib na ikinagulat ko. Halos mapaawang pa ang aking ibabang labi. Tila nakaramdam ako ng pamumula ng aking pisngi. Tipid akong ngumiti. Sure, Gary. Lahat ng mga sinabi mo ay itatatak ko sa kukote. Sige, matutulog na muna ako. Paalam ko. Umiling lang siya at ako naman ay patungo sa aking silid at ramdam ko pa din ang kaba sa aking dibdib. Agad na humilata ako sa kama, kusang pumikit ang aking mga mata, nang bigla ko nalang naalala sa Dale, kusang tumulo na ang mga luha ko. Namimiss ko din siya kahit papaano. Kahit na labis na ako nasasaktan ay siya pa rin ang laman ng aking isip at puso. Parang hindi ko na yata kaya pa na magmahal ng iba. Tama na ang pangalawang beses na nasaktan ako. Sapat na sa akin si Dale, kahit hindi ako ang mahal niya. After a few days, naging abala si Sofia dahil ngayon ang unang araw niya para sa kanyang training. Kasama nito si Sheila dahil gusto din itong matuto sa pagdadisenyo ng mga iba't ibang klase ng mga damit. Bagamat sa unang araw pa lang ni Sofia ay marami na itong natutunan. Sa tulong ng kaibigan ni Gary, na babae na isang fashion designer, naging malapit na magkaibigan ng tatlo. Hanggang sa dumaan pa ang mga araw, marunong na din makipag-socialite si Sofia sa ibang mga tao at hindi na din ito naiilang na makipag-usap sa mga clients nila. Oo, marami na din silang mga clients. Nakita naman iyon ni Gary dahil sa pagpupursige nitong magkatrabaho. Malaking tulong na din ito para kay Sofia para makatulong sa kanyang pamilya. Maaliwalas ang mukha ni Sofia nang tapos na ito sa kanyang ginagawa. Halos pang professional na ang kanyang mga gawa at dinaig pa niya ang iba mga datihang mga co-designers na kasama nila. Ang bilis mong matuto, Sofia. Congrats! Mga high class ang level mo. Natutuwang ani Sheila. Palabas na din sila sa CM Corp kung saan sila doon nagtatraining kasama ang boss nilang si Hira. Mag-iisang buwan na din silang nagtatraining at talaga namang ginagalingan nito ng husto. Salamat, Sheila. Kahit di naman ikaw ay napakahusay mo na rin. Puri nito. O ano, par daw tayo sabi ni Boss Hira. Siya ang sasagot sa atin. Napangiwi ito. Paalam ka muna sa kuya mo. Mag-aala demonyo na naman yun kapag hindi tayo nagpaalam. Speaking of the devil, nandito si kuya. Natutuwang anito. Nandito na kami sa may parking area at totoo ngang nandito si Gary. Sinusundo ka na ni kuya. Kinikilig na sambit nito. Tse, tumigil ka nga. Hanggang friend lang kami ng kuya mo, no? Giit ko. Weh, hindi nga. May in love ka din kay kuya balang araw. So gwapo ba naman ni kuya? Imposibleng hindi ka kinikilig sa kanya. Bawal na akong kiligin ngayon, Sheila. Ano ka ba? Nandito na kami ni Sheila. Nadat na naming abala si Gary sa kanyang cellphone na tila busy ito sa pagtitipa. Naka-shades pa ito. Pormang-porma pa si attorney ngayon. Oo, gwapo naman si Gary pero wala lang siya sa akin. Hindi na ako maa-attract kahit na sinong mga lalaki. Nagulat na lamang ako nang umangat ang ulo ni Gary sabay tanggal ng kanyang shade. Ngumiti ito. Let's go? Anito nang buksan na nito ang pinto ng sakyan. Kuya, pwedeng humingi ng pabor? Gusto sana namin mag-bar ni Sofia. Nag-iya ka sa boss namin eh. Please kuya, pumayag ka na. Kung gusto mo sumama ka sa amin. Pagpapaalam nito, napatingin sa akin sa Gary. Umiwas ako sa mapang-akit niyang tingin. Sa tuwing tititigan ako ni Gary ay kakaiba ang klase ng paninitig niya. Kuya, ano? Pumayag ka na? Ngayon lang mararanasan ni Sofia na mag-bar eh. Giit pa nito. Okay, Sheila.
Pero ito ang huling beses na magpupunta kayo ng bar. Payag nitong sabi. Yes! Tuwang-tuwa na ani Sheila. Pauwi na kami ngayon sa mansyon. Excited na itong si Sheila na maisuot ang mga damit na matagal nang nakabaon sa baul nito. Hindi na kasi nakakapag-bar ito simula nang dumating ang kuya niya. Pinahiram din niya ako ng dress nito. Sleeveless black ito na V-shape ang likod. Hindi ako sanay na magsuot nito lalo na't may kalitawan ng konti ang pisngi ng aking dibdib. My God, you're so gorgeous tonight. Sophia, look oh. Utos niya sa akin. Napatingin naman ako sa whole body mirror. Napangiti ako. Ako ba to? Ang galing mo, Sheila. Parang hindi ako ito ah. Ani ko dahil namamangha ako sa ayos ko ngayon. Si Sheila kasi ang nag-ayos sa akin at sa buhok ko. Kinarlin niya itong mahaba kong buhok. May nilagay din itong contact lens sa aking mga mata kaya medyo umiba ang itsura ko nang maayusan ako. Lumelevel up na talaga ako. Hindi na mahahalatang walang pinag-aralan. Ginawa ko talagang best ko, Sophia, para mailove sa'yo si kuya. Ayaw mo naman kasi mailove sa kanya kaya ako na lang gagawa ng paraan para mapansin kanya. Bakit ba kasi fake girlfriend ang sinabi sa'yo? Ay, si kuya talaga masyadong takot magmahal. Anito, napangiwi ako. Bakit mo naman nasabi yan? Ewan ko, basta yun ang nakikita ko sa kanya. O ano, handa ka na ba? Nag-text na kasi si boss at papunta na ito sa bar. Baka naiinip na din si kuya kakaantay sa atin sa ibaba. Oo, handa na ako, Sheila. Sagot ko. Pagkababa namin ni Sheila ng hagdan ay nandito na nga si Gory, nag-aantay sa amin dalawa. Titig na titig sa akin si Gory. Heto na naman yung klase ng paninitig niya. Para nakakaubos ng hininga dahil sa kabang nadarama ko. Kuya, tulalay ka na. Halos hindi ka na kumukurap po. Puna ni Sheila. Sinamaan naman siya ng tingin ni Gory. Si Sophia ba ang tinititigan ko? Bakit hindi mo tingnan niya sarili mo, Sheila? May muta ka pa sa dalawang mong mga mata. Andito na agad namang nauto ni Gory. Napatawa na lang ako sa kanilang dalawa dahil mag-uumpisa na naman ang bangayan ng dalawa. Ngunit nakapagtimpi pa si Sheila sa galit niya dahil iniisip nitong baka hindi kami matuloy na magpunta ng bar. Palis na kami ngayon at patungo na sa isang bar kung saan nandoon na ang mga kasama namin. Kalaunan ay nakarating na din kami agad dito sa bar. Nandito na din ang mga kasamahan namin. Maaga pa naman kaya agad na inumpisahan na namin ang kasiyahan. Enough, Sophia. Huwag ka masyado sa alak, okay? Bili ni Gory. Magkatabi kami dito sa upuan ni Gory. Nandito kami sa may VIP room. Ang iba ay nagbe-video okay na samantalang si Sheila ay panay ang kain nito sa pulutan. Palihim pa itong uminom dahil natatakot sa kanyang kuya. Kaya ko sarili ko, Gory. Oh, tingnan mo. Ani ko sabay lagok ng alak. Napangiwi ako dahil sa sobrang pait ng ininom ko at parang biglang tumapang yung iniinom kong alak. See? Hindi mo na alam kung alin ang baso mo. At pati yung akin ay ininom mo na din. Anito, parang gusto ko sumuka dahil sobra kong nalasahan ang pait nito. Gory, paano lang ako? Paalam ko. Kaya mo bang mag-isa? Samahan na kita. Umiling ako. Kaya ko pa naman, Gory. Saka babalik din ako dito. Paalam ko sa kanya. Agad na tinungo ko ang banyo dito sa bar. Madali lang naman hanapin ang banyo kaya natuntun ko na ito agad. Dito ko na naisuka ang lahat ng nainom ko. Parang hinalukay ang lahat ng laman ng akin tiyan. Nanghina ako sa dami ng naisuka ko. Nang mahimas-himasan na ako ay agad na nag-retouch ako sa muka. Nang makontento na ako sa ayos ko ay agad na lumabas ako ng banyo. Habang abala ako sa pagkalkal ng aking bag dahil sa biglaang pagtunog ng cellphone ko na agad ko namang nahawakan nang may bigla akong makabunggo na parang sintigas na pader. Nahulog ang phone ko kasabay ng pagkatumba ko ngunit mabilis naman akong nasalo na lalaking nakabunggo ko. Napaawag na lang ang aking ibabang labi dahil sa labis na gulat. Napatuwid agad ang aking tayo nang mapadikit ang katawan ko sa kanya. Are you okay, miss? May pag-aalalang tanong nito na halos hindi na niya ako makilala. Dahil, ani ko, halos magulat ako. Kumunot ang noon nito na halos hindi niya ako makilala. Kilala mo ko? Takang tanong niya. Ano nangyari sa'yo? Nautal na tanong ko. Naawa ko sa kanya dahil parang may tahi siya sa ulo. Marahang hinawakan ko iyon. Napano ka? Naawa ko sabi sa kanya. Hindi pa rin talaga niya ako makilala dahil sa lalim ng kanyang iniisip. Magkakilala ba tayo? Takang tanong niya.
Gusto kong maiyak. Tama nga ang kutob ko kung bakit nandoon si Liam sa probinsya. May nangyari nga sa kanya noon. Mahigit 1 buwan na din ang lumipas. Hindi mo ba ako natatandaan, Dale? Hindi mo ba ako nakikilala? Umiling ito. I'm sorry. I can't remember anything but I have one person that I never forget. Even though I don't know her, I feel her. Here. Turo nito sa kanyang puso. Kahit wala itong maalala pero nararamdaman pa rin niya sa kanyang puso ang babaeng mahal niya. What is your name again? Tanong nito. Nang bigla akong tawagin ni Gary sa pangalan ko. Seryoso mukha nito. Agad na hinawakan naman ni Gary ang kamay ko. Napatingin pa doon si Dale nang hawakan niya ako sa kamay. Halika na, Sofia. Pag-aya nito habang nakatitig lang ako kay Dale. Nagpatangay ako kay Gary nang hilahin niya ang kamay ko. Ngunit naramdaman ko na lang na may humawak pa sa aking kamay. Di ko alam kung bakit niya ito ginawa. Napahinto kaming dalawa ni Gary. Masama ang tingin ni Dale nang sulyapan ko ito. Sofia. Kunot noong ani nito na parang may iniisip ito. Let her go. She's my girlfriend. Mariing sabi naman ni Gary. Gary! Madiin ko sabi na ikinataka ko kung bakit niya iyon sinabi. Tinapunan ko siya ng masamang tingin. Sofia, hindi mo na dapat siya kinakausap. May hinahon sabi nito. We're leaving now, Sofia. Come on, let's go. Tawag nito ngunit hindi pa naman niya binibitawan ang aking kamay. Ang mga mata niya ay nangungusap nang titigan ko siya. Dale, I'm sorry. Alis na kami. Ani ko ngunit mas lalo lang humigpit ang hawak niya sa kamay ko. No, please. I want to talk to you. Hindi ba't kilala mo ko? Ikaw bang asawa ko? Si Sofia? Tanong nito na halos gusto na nitong maiyak ngunit maagap na inalis ni Gary ang kamay ni Dale mula sa pagkakahawak niya sa aking kamay. Napaigtad ako sa ginawa niya. She's not your wife. Maring tanggi ni Gary. Sa kanya ko hinila palabas ng bar na alam kong nakasunod lang sa amin sa Dale. Sofia! Sigaw pa nito. Nilingon ko ito. Nagulat ako na makita ko si Liam habang inaawat niya si Dale. Pasakay na din kaming dalawa ni Gary. Nandito na din sa loob ng sasakyan si Sheila. Who's that guy coming here? Tanong nito at mukhang lasing na ito. Open the door, kuya. Ang pogi niya eh. Anito habang nakatanaw siya sa bintana. Isa ka pa, Sheila. Singhal nito at tila na bad trip na din sa Gary. Kuya naman? Kayo lang naman ito. Bakit ngayon ka pa magagalit ngayon pauwi na tayo? Asik nito. Nasa box seat siya. Nakaupo habang ako ay nasa front seat. Sa lubong ang mga kilay ni Gary. Hindi na muli pang nagsalita si Gary at agad na pinasibat ang sakyan nito. Walang imika na nangyari dito at ganun din sa Sheila ay natahimik na rin ito. Dale, stop! Mariing sigaw ni Liam. Nandito na sila sa mansyon ngayon at kararating lang nila. Nagwawala ito nang malaman niya kay Liam na si Sofia ang asawa nito. How can I stop? Tinangay ng ibang lalaki ang asawa ko. Hindi ba't siya dahilan kaya ako nawala ng alaala? Pagdadahilan nito. Dale, hindi mo siya mahal kaya kanya iniwan dahil mas pinili mo pa si Christine kaysa sa kanya. Hayaan mo na si Sofia kung saan siya liligaya. Deserve niya ding sumaya. Hindi mo alam kung gaano siya nasaktan sa'yo, Dale. Mahal ka ni Sofia pero ang pagmamahal ni iyon ay binasura mo lang. Paliwanag nito ngunit nakatanggap ito ng suntok mula kay Dale. Alam mo ba yung sinasabi mo, Liam? Ha? Sa tuwing sumasakit ang ulo ko ay si Sofia lang natatandaan ko at naalala ko. But I don't know na siya pala at hawak ko na ang asawa ko kanina. And that Christine, I don't know her. Itigil mo ng pagbanggit sa pangalan niya. I don't care about her. Mariing, sigaw nito. Umiling si Liam habang sapo ang nagdurugong labi nito. Wala ka lang maalala sa ngayon, Dale. Pero kapag nakaalala ka na, si Christine pa din ang pipiliin mo. Magiging baliwala na naman si Sofia sa'yo dahil si Christine lamang ang siyang tunay mong minahal. Ayoko na sa bandang huli ay ikaw din magsisisi kapag nawala na naman sa'yo si Christine. Ano, wala ka bang balak bisitahin siya sa ospital? Mahinahon tanong nito. Umiling si Dale. What about your baby? Wala ka bang balak itanong sa akin kung okay lang ba ang kalagayan niya sa sinapupunan ng kanyang ina? Sinamaan niya ng tingin si Liam. How many times do I have to tell you? Wala akong pakalam sa kanila. Hindi ko siya matandaan, okay?
Ikaw na muna bahala sa kanila. Wala akong oras para sa kanila. I want to find my wife now. And I want to know kung sino yung lalaki kasama niya. Kasabay ng pag-ikting ng panga nito, nang maalala niya ang sinabi ng lalaki. Naikuyom agad ni Dale ang dalawang kamao nito. Siya, si Atty. Gory Galvez. Agad na sagot ni Liam. Tumaas ang sulok ng labi ni Dale. How did you know him? Napangisi ito. Kung gusto mong alamin kung sino siya, try to investigate him. Ako nga hindi ko siya kilala. But one thing I know, isa siyang sikat na abogado dito sa Pilipinas. Malay mo, doon na nakatira si Sofia sa kanya. Sagot pa nito na halos ikinagalit niya ng husto. Hindi niya mapigilan ang hindi magselos dahil yun ang tunay niyang nararamdaman. Agad na nagpaalam na si Liam dahil kailangan niya pambalikan si Christine sa ospital. Mahigit 1 buwan na itong nakoma. Matapos ang insidenteng nangyari sa kanila na magtalo sila ni Dale sa loob ng minamanehong sasakyan nito. Kaagad namang kumontak si Dale kahit gabi na. Need niyang makausap ang investigador na kaibigan na Sky. Magiging abala na din ito bukas dahil uuwi si Dale sa probinsya. May konting pagsasalong gaganapin sa asyenda para sa yumaang lolo niya. Mga kamag-anak at kaibigan lang ang mga imbitaro roon, kaya't konting tao lang ang dadalo sa asyenda. Kinabukasan, patungo na si Dale sa probinsya. Magulo ang isip niya ngayon habang nagdadrive pa uwi kung bakit sila nagkahiwalay ng asawa niya. Hindi niya matandaan kung ano ang nangyari sa kanila at that time noong sila'y nagsasama. Hindi niya alam kung bakit si Christine ang pinili niya. Kung mangyari man na makaalala siya, doon niya lang mapapatunayan kung sino talaga ang tunay niyang mahal. Pero ang puso na niya ang kusang pumili. Labis na nasaktan nito nang makita at malaman na pagmamayari na ng iba ang asawa niya. Hindi niya ito matanggap dahil kulang ang buhay niya kapag wala siya. Lumipas ang ilang oras na biyahe, narating din niya ang asyenda ng kanyang lolo. May mga ilang sasakyan din na nandito na nakapark mula sa malawak na bakuran. Nandito na din ang kanyang kuya Nico at kasama nito ang asawa nito. Nakangiting sinalubong nila ito. Mabutit na karating ka? Tanong ng kanyang kuya. Siyempre kuya, asan sila mom and dad? Tanong nito. Halika at pakikilala kita sa mga bisita. Baka sakaling makilala mo sila. Nito. Sumama si Dale sa kanyang kapatid at nandito na ang ibang mga bisita. Ang iba ay kumakain na at may pa-drinks na alak pa. Nilibot nila ang bawat mesa at isa-isang pinakilala niya si Dale. Hindi talaga maalala ni Dale ang mga kaibigan at mga kamag-anak na ipinapakilala sa kanya. Hanggang sa marating nila ang dulo. Ang table ni Atty. Galvez at kasama ang kanyang pamilya. Dale, nakangiting nito at nakipagkamay silang dalawa. Where's your wife, Dale? Is she pregnant now? Tanong nito na ikinatingin ng magkapatid. Attorney, about sa nangyari kay Dale, wala pa rin siyang maalala sa ngayon. Kahit ang asawa niya ay hindi nito matandaan. Medyo naguguluhan pa din siya sa ngayon. Paliwanag nito. And by the way, where's your niece? Is he here? Tanong ni Nico. Yeah. Darating siya. Kasama daw niya ang fiancé niya at ang kapatid niya. Sagot naman nito. Okay. Enjoy the foods. Nito, sabay ngiti nito sa mga kasama ni Atty. Galvez. Aalis na sana ang dalawa nang makita ni Atty. Na pabungad na ang tatlo. Nasa di kalayuan na ang mga ito. Oh, nandito na pala sila. Antayin niyo na sila dito. Nito nang lumingon ang dalawa kung saan nakatingin sa Atty. Galvez. Halos malaglag ang panga ni Atty. Galvez nang makita niya si Sofia kasama ni Gory nang papalapit na ang mga ito. What the hell? Mura ni Nico na halos mag-igting naman ang panga ni Dale. Nagulat din ang mga magulang ni Dale nang makita nila si Sofia na kasama nito si Gory Galvez. Kilala nila ito. Agad na nilapitan ni Atty. Galvez si Gory, ang pamangkin niya. Ngunit hindi ito nagpaawat dahil diretso lang siya sa paglalakad hanggang sa marating ang table nila. Ngumisi ito na magkita sila ni Dale, habang si Sofia ay hindi makatingin ng diretso kay Dale. Gory, Sofia, what is this? Is she your fiancé? Ang babaeng tinutukoy mo? Ha, Gory? Tanong ni Atty. Galvez kay Gory. Yes, tito. She's my fiancé. Pagtatapat niya na may ngisi sa kanyang labi. Habang kay Dale, siya nakatingin. Mabilis na inawat ni Nico ang kapatid nito nang susugurin niya sana si Gory. Isa itong kahibangan, Gory. Asawa niya si Dale. Giit nito. Asawa niya na matagal niya nang binasura. At ngayon,
Isa ng mahalagang bagay sa Sofia na mahirap na pakawalan. Tito. Na kay Dale ito nakatingin. Babawiin ko sa iyong asawa ko, Gory. Hindi mo siya pwedeng angkinin dahil kasal pa rin kaming dalawa. Ngumisi ito. Try me, Dale. Dahil isang iglap lang, ay hindi mo na siya mababawi pa sa akin. Pananakot nito habang tahimik lang si Sofia na nakikinig. Lumapit na din ang mga magulang ni Dale. Sofia! Iha! Tawag nito. Napalingon siya sa tumawag na agad namang ginawaran siya ng yakap. Ang mommy ni Dale. Napabitaw ng hawak sa Gory sa kamay ni Sofia. Nagtamang muli ang mga mata nila na nalilisik. Si Sheila naman ay nagtataka pa rin ito dahil hindi niya naiintindihan ang mga nangyayari sa paligid niya. Kinausap naman ni Atty. Galvez ang kanyang pamangkin habang kausap ng mga magulang ni Dale si Sofia. Palihim niya itong sinundan. Pinakiramdaman niya ang paligid. Wala ng tao dito sa loob nang biglang lumabas ng silid ang mommy ni Dale. Pumasok siya sa loob ng kwarto. Malinis ang loob at wala si Sofia dito nandatnan niya. Mariing napabuga siya ng hangin sa kanyang bibig. Nainis ito dahil hindi niya nakita si Sofia. Palabas na sana siya ng pinto nang biglang bumukas ang pinto ng banyo. Napaiktad si Sofia na makita niya si Dale dito sa loob ng kwarto nang may ngisi pa sa kanyang labi. Natuwa si Dale at tila kuminang ang mga mata. Pinasadahan niya ng tingin ang buong katawan nito gamit ang mapang-akit niyang mga titig. Ano ginagawa mo dito? Kinakabahang tanong ni Sofia. Humakbang itong palapit kay Sofia. Wala nang mauurungan si Sofia kundi ang manatiling nakatayo ito. Iuuwi na kita, wife. Sa akin ka lang. Ako lang ang pwedeng umangkin sa iyo and not Gory o kahit na sino pa. Mariing sagot nito. Hindi. Hindi ako ang mahal mo. Wala ka lang naaalala sa ngayon. Giit nito. Si Christine ang mahal mo, di ba? Asik nito. Umiling si Dale kasabay ng paghapit nito sa kanyang bawang. Napaigtad ito. Hindi man ako makaalala. Alam kong ikaw ang tinitibok nito. Sabay turo niya sa kanyang kaliwang dibdib. Mahal kita, Sofia. Hindi ko kakalimutan ang mga salitang binitawan ko hanggang sa makaalala ko. I will always remember my last word. Sana'y mapatawad mo ko, wife. I'm sorry. Kasabay ng pagpatak ng mga luha niya sa mga mata nito at tila nagsisisi na ito. Nag-aalala si Gory nang hindi na nito mahanap si Sofia. Nilibot na nila ang buong asyenda na halos mabaliw na ito. Damned bastard! Mura ni Gory. Nasa loob na ito ng sakyan na halos hindi na maipinta ang mukha dahil sa inis. Ilang minuto lang na hindi niya nakasama si Sofia ay bigla itong nawala na parang bula. Nagulat si Sheila na makita niyang galit ang kuya niya. Natakot siya dahil ramdam niya ang tunay na galit nito. Mahal na kaya ni Kuya si Sofia? Tanong ng kanyang isip. Kuya, hindi naman sa nanghihimasok ako sa inyong dalawa ni Sofia. Hindi ba't fake girlfriend mo lang siya? Saka natural lang naman na kunin na siya ng asawa niya. Kasal sila, kuya. Giit nito. Stop saying that damn marriage! Galit na nito na ikinaigtad ni Sheila. All I know is that their marriage was an agreement to get his inheritance. Dale didn't love Sofia. He just used her to get what he wanted. And that is the truth. Anito sa kanya pinaandar ang sakyan na ikinataka nito. Nangunot ang noon ni Sheila. Why, kuya? Mahal mo na rin ba si Sofia? Kaya ka nag-alburuto sa galit? Humugot ng malalim na hininga si Gory. Why are you asking me about that? Sabay ngisi nito. Ngumuso na lang si Sheila at hindi na ito nagtanong pa. Nagwawala si Sofia nang kidnapin siya ng asawa niyang si Dale. Matapos nila mag-usap ay agad siyang binuhat at isinagay sa kanyang sasakyan. Kamuntikan na silang mahanap ni Gory dahil nag-uumpisa na silang maghanap. Nasa mukha ni Dale ang tagumpay. He got his wife back from Gory. Ngayong hawak na niya ito, siya naman ngayon ang naging masaya na alam niyang galit na ngayon si Gory. Napansin ni Sofia ang pagsilay ng ngiti sa kanyang labi na agad na ikinalingon naman ni Dale. Agad na umiwas si Sofia. Nahuli niyang nakatitig ito sa kanya. I saw you, wife. Okay lang, natitigan mo ako habang nagdadrive para mas mabilis tayo makarating sa pupuntahan natin. Itatago na muna kita sa lalaking linta. Gory ang pangalan niya, okay? At saka mabait siya. Giit nito na ikinasalubong ng mga kilay ni Dale. Bakit mo ba siya pinagtatanggol? Ako ang asawa mo, kaya kalimutan mo na yung Gory na yan. May fiancé pang nalalaman na linta na yun.
Inis niyang turan. Linta ka na linta. Cory nga, ang kulit mo. Ang gwapo ng pangalan niya, pinapapangit mo lang. Asik nito. Mas gwapo bang pangalan ko kaysa sa kanya? Mas gwapo ang Dale kaysa Gary. Napaawang tuloy ang ibabang labi nito dahil sa panginis niya sa pangalan ni Gary. Alam mo, inggit ka lang dahil ang bitter mo. Sabi ni Sofia, naiinis na siya. Gusto niya sana makausap si Gary para ipaalam sa kanya na kasama niya si Dale, ngunit pati ang gamit niya ay kinuha din ni Dale. Hindi ako bitter. Ang sweet ko nga sa'yo. Dale, tumigil ka na nga. Naiinis niyang sabi. Huwag mo na akong kakausapin. Matutulog ako. Sabi nito. Makakatulog ka ba sa lagay mong yan? Masisilipan kita, sige ka. Pananakot niya dahil ang haba ng bias ng kanyang suot na dress. Tapos kita pa ang pisngi ng kanyang dede. Paano ba naman na hindi siya magsusuot ng ganyang klaseng damit, kundi dahil kay Sheila na mapilit siyang pagsuotin ng ganoon. Dahil sa pagsuot niya ng mga sexy mga damit ay pakiramdam niya ay naakit na sa kanya si Gary. Nasapo na lang niya ang kanyang noo.